Sa isang lalawigan, mayroong natatanging religious at faith-based festival. Ito ay hindi lamang isang fiesta o kasiyahan para sa mga naninirahan rito. Ito ay isang debosyon at pagpapakita ng pananampalataya sa Diyos. Mula sa pagsusuot, pagsasadula at pagpapahayag ay pinapakita ang debosyon at pananampalataya ng mga taga rito. Ilan ang mga katanungan na nais naming malaman? Ano? Saan? Kailan? Paano at bakit nila ito ipinagdiriwang? Mayroong 6 na bayan na binubuo ang lalawigan ng Marinduque, ang bayan ng Mugpog, Buwak, Gasan, Santa Cruz, Buena Vista at ang bayan ng Torrijos. Upang malaman namin ang kasarinlan ng Moryonan sa Marinduque, 2 bayan ang aming pinuntahan, ang bayan ng Mugpog at ang bayan ng Buwak. Una na naming pinuntahan ay ang bayan ng Buwak. Magandang umaga. Narito ako ngayon sa bayan ng Buwak sa harap ng katedral upang kausapin ng isang pari ng simbahang ito. Magandang umaga sa ating lahat. Ako si Father Ian Ricardo, 20 taong pari na, diwang ng nakaraang October 27 at na-assign dito sa ICP, ang Parokya ng Immaculada Concepcion, sa August 8 na 2023. Kaya halos sa 3 taon na rin naman dito sa Parokya. Yan. Salamat sa inyong pagpunta, pagdalaw sa kumbento ng Immaculada Concepcion, Parokya ng Immaculada Concepcion dito sa Buwak. Pag sinabing Moriones Festival, pag sinabing Morion, kabit na ng pangalang Marinduque. At kapag Marinduqueño, Morion yan. Pero nais ko munang liwanagin na yung talagang tunay na katawagan, bansag dun sa nasabing gawain tuwing mahal na araw. Ayon sa pag-aaral ni Father Mili Martirin, pagkamat nasanay tayo na ito yung isang festival, pag sinabing festival, ito parang fashion show. Kaya mas nilinaw, niliwanag, yung talagang tunay na dapat maging katawagan nito dahil ito nasa konteksto ng pagdiriwang ng mahal na araw at bahagi ng pagdiriwang ng pagninilay sa pagpapakasakit ng ating Panginoon Kristo. Kaya sa halip na tawaging Moriones Festival, ito yung tinatawag na Morion Lenten Rites. Kaya bahagi ng rito ng pagdiriwang ng Kwaresma na ang laging ibinabalik sa ating katotohanan ng Kwaresma ay 40 araw na paghahanda para sa pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay. Kung ito'y patungkol sa Pasko ng Pagkabuhay na walang ibang tinitingnan kundi ang buhay, pag-aalay ni Jesus ang sarili sa krus at yung kanyang kamatayan sa krus na inihandog niyang alay para sa katubusan at kaligtasan ng lahat, ito ay nag-aanyaya sa atin na ang Lenten Rite na ito ay maging isang paanyaya para sa pagsisisi, pagtitika sa kasalanan. Kaya doon nagsimula yung diwa na espiritualidad ng Morion na ito'y iniaalay na panata para sa mga kasalanan bilang pagbabayad puri, bilang panata para sa pagpapayaman pa ng pananampalataya, panata para sa pagpapasalamat, at panata na mayroong panghinihiling. No? Kaya base na rin na doon sa kwento ng buhay pagpapakasakit ni Jesus, dahil ito'y nasa konteksto ng kultura ng mga Romano, ang mga kriminal noong panahon niya ay isinasakdal sa pamamagitan ng krus. Kaya mayroong Morion, tinatawag tayo, yung mga sundalong Romano yun. At mayroong isang naging saksi na ang kanilang pinaratangan, isinakdal sa krus, pinako sa krus, pinatay sa krus, ay tunay na Diyos. At yun ay si Longhino. Sampulag na pisikal, pero dahil sa himala ng pag-ibig ng Diyos sa Kanya, bunga ng Kanyang pananalig, ay nagtano o nagtamasa ng kagalingang pisikal, pagkabulat ng Kanyang mata,
At hindi lamang yun, ang kanyang pananampalataya. Yun yung talagang pinagbasehan ng ating gawain pagdating sa Moryon tuwing Quaresma, Semana Santa o Holy Week dito sa ating diocese, dito sa ating probinsya. Siyempre dahil ito'y Quaresma, mahal na araw, ang hinihingi sa ating pagtitika. Ang hinihingi ay pagsisisi. Kaya hindi lamang ito basta isang palabas, kundi isang pagkakataon para makapagnilay muli at bigyan ng saysay at halaga yung pagbubuhos na ginawa ni Jesus ng kanyang dugo para sa ating kaligtasan. Kaya inaanyayahan ng mga mananampalataya na hindi lamang basta manood, kundi makiisa sa lahat ng mga gawain. Inaanyayahan mag-umpisal dahil kung ito'y pagsisisi sa kasalanan, laging ang paanyaya ay puntahan o tanggapin ang sakramento ng pagkasundo bilang pagbabayad puri sa kanyang kasalanan, bilang pagsisi, no? At pagtutuwid sa kanyang ginawang pagkakamali bilang pagbibigay ng halaga doon sa pag-aalay ni Jesus ng sarili sa krus para matamasa rin natin yung tagumpay na mayroon siya na natamo sa kanyang muling pagkabuhay, sa kanyang pagkapako sa krus na kanyang pinagkamatayan. Dahil nga nakaugat ito, faith-based ang ating festival na ito, yung gawain na ito, may kaugnayan sa ating pananampalataya. Nawa, yun yung laging maging dapat pundasyon ng lahat ng ito. Ginagawa hindi dahil palabas, hindi fashion show, hindi lang basta makaakit ng tagapanood, kundi nagbibigay ng inspirasyon, nagdadala ng pagbabago, at maging dapat maunawaan ng mga sumasali sa panatang ito ay ito hindi lamang isang kumbagay yun, nakikitiltil, nakikisali-sali lang, kundi talagang may puso na pinakikiisahan na naway nagdadala din ng inspirasyon sa iba. At yung kanilang mga patutuo na sila ay nagsisi, no? Mga patutuo na sila ay nagtamasa ng biyaya, mga patutuo na sila ay mas lalong lumalim sa pananampalataya ay hindi lamang doon masukat sa loob ng Semana Santa o ng Quaresma, kundi sa labas ng pagdiriwang na yun, dala yung natutunan, yung pinagsakripisyuhan, at yung kakayanang laging ialay itong inspirasyon para sa iba upang magdala ng pagbabago at kayusan sa ating pamayanan, lalo na sa ating lipunang ginagalawa ngayon na maraming nagbabalat kayo, maraming nagiging moryon na palabas lamang, makitang tao lamang na pwedeng maging katulad ng mga pariseyo, no? Baka wag gawing ginagawa lang dahil sa mga sariling interes, pansariling interes, pagiging makasarili, kundi ginagawa dahil pakikiisa kay Kristo ang layon ay nagdadala ng kaligtasan. Tularan si Longhino. Yun naman yun eh. Si Longhino ay nagbago nang makilala si Kristo. Mas ang kanyang buhay nang maunawaan niya kung sino si Kristo, laging isang buhay na halimbawa ng mananampalataya na kaya ng pagtanggol si Kristo, ano, at yung katuturan ng kanyang aral, yun yung magandang dapat laging makita na ang pagmumuryon ay nagdadala ng pagbabago, nagdadala ng malalim na pananampalataya, at nagdadala ng malalim ding pagsaksi at pagsabuhay nito. Kaya hindi lamang siya basta palabas, kundi isang hamon na sinisikap nating isa ngayon para magbigay ng inspirasyon sa lahat. Sinisikap nating isa dula sa ngayon para mapanood, para tularan, hindi para lamang hangaan, kundi para tularan, para isabuhay. Kaya salamat, may ganito mga inisyatiba na sana'y makatulong pa sa higit na pagkapaliwanag, pagbibigay ng katisismo na mga katuruan ng ating inang simbahan. Sinikap ng liturgist na si Father MM na ibalik yung koneksyon ng moryon sa banal na pagdiriwang ng misa o
ng Triduum noon, simula doon sa hapunan, doon sa Biyernes Santo, na kung saan ay pinagdiriwang yung huling 7 wika, na kung saan inulos ng sibat si Jesus na matay sa krus, hanggang doon sa huling pagkabuhay na si Longhino ang nagpatutuong muling nabuhay si Jesus. No? Muling nabuhay si Jesus. At pinagbunyi yun, pinangalat niya yun. At yun yung naging mission, kanyang mission hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Kaya ito isang magandang paanyaya sa atin na muli na ipagdiwang ito ng may halaga, ipagdiwang ng buong pananampalataya, ng pamamanata na nagdadala ng pagbabago, ng pagpapalalim ng pananampalataya, ng pagpasalamat, at higit pang pag-asa ng pagtiwalang may biyaya ang Diyos sa lahat ng sumusunod sa Kanya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nang kami ay matapos mag-interview sa simbahan o sa katedral, ay pumunta naman kami sa Kapitolyo upang makapanayam ang pinuno ng Provincial Tourism Office. Narating na namin ang Tourism Office ng Buwak at ating aalamin kung ano ang kaugnayang tradisyong pananampalataya sa mga turismo at mga patakaran rito. Yung festival, masaya, festive. Supposedly ang Moriones, at ang tawag natin dyan, nung una pa ay Morionan. Sa ngayon, ang isa sa challenge sa opisina at sa lahat, ay ipakilala sa tao na hindi siya festival at ang talagang tataguri sa kanya ay Morionan lang. So mapansin nyo, nitong taon ito, ang ginamit namin term ay Morionan lang. Right? Pero hindi natin naalis yung kilala, Moriones siya, pero tatama natin, tayo, no? Kami ang nangunguna sa pag-observe ng mga activities para sa Morionan. Pansin niyo sa expo area, kami in charge doon. Kami ang in charge sa Sinakulo. So, ang Sinakulo ay yung pagtanghal, di ba? So, how do we promote it? We believe hindi mo na siya kailangan i-promote. Alam ng kasi nga, ang Marinduque is synonymous with Morionan. Right? So, ang ginagawa natin ay in advance, pinapahalagan natin ang paparating na pag-observe sa Morionan. Diba? So basically, yes, we promote in a little while, pero on its own, Morionan can go on its own. Right? During that time, Lenten season, na ang tourist arrivals ay pagkataas-taas. Tandaan natin, nasusukat ang tagumpay ng tourism programs mo, ng iyong tourism effort sa pamamagitan ng tourist arrivals. Sa tourist arrivals natin kapag Holy Week. Alright? Tapos pababa na siya, tataas uli kapag dumating ang holiday season. So saan titira yung mga turista na yan? Sa mga accommodations natin. Meaning mga hotels, resorts, mga bed and breakfast, kung meron man, mga homestays, gano'n. Saan sila kakain? Sa restaurant, mga gano'n, sa mga eateries natin and everything, di ba? Anong kakainin nila? Mga gulay na tanim ng mga magsasaka natin, mga isdang huli ng mga isdang natin, ano mga pasalubong na bibili nila. So, bibili nila yung mga pasalubong na gawa ni arrowroot cookies, ng mga saludsod, or yung mga nito, ganyan, yun ang bibili nila. Sa kay Jesus Christ, sa poon, di ba? Primarily yun. Kung sakali mang may mga turista, dahil na gusto nilang, yun ay bonus na lang. But primarily, kaya pumunta sila rito, ay para makibahagi sa pilgrimage, pag-obserba ng Lenten rite sa ating lalawigan. Pumapasok, pero kailangan panatili pa rin ang pagkamarindukihin ng lalawigan. Sabi ko nga kanina, ang opisinang ito in charge in general, especially sa Buwak, ng paghahanda ng paggaganapan ng mga activities
Una, yung ating expo area. Kami, ang opisina namin, ang panlalawigang pamahalaan ang gumagasta, ang naglalaan ng pundo para maayos siya sa pakikipagtulungan sa ibang ahensya ng pamahalaan para magkaroon ng maayos na presentasyon at activity during Holy Week. Right? Sa buong ano niya. So, kailan sisimula yun? Ang pagpapractice na sinakulo, mga 1 month before o 1 month before. Nagsisimula ng practice yun. Ang opisina namin ang naghahanda, tumutulong sa paghahanda. Pakain sa practice, service sa transportation ng mga artista, and then pagpapailaw, sound system, at mga ganon. Ang opisina nito ang naghahanda ng mga kailangan para sa expo. Pakipag-usap sa mga magiging exhibitors, sa mga participants, everything. At ang opisina nito ang naghahanda para sa pagpapaganda ng presentasyon ng ating expo area during Holy Week, maging ang Moriones Arena. So, in essence, ginagastos ng mga turista yung ginagastos sa inyo ng pagtira at pagkain, kung anong mga activity, anong sasakyan ng mga yan, sinong sasakyan niya, sinong gagamitin niya, tricycle natin, mga vans ng locals and everything. Doon na punta yung paggastos ng ating mga turista. Ako si Ginoong Jose Rino E. Labay. Ako ang tumatayong pansamantalang puno ng ating panalaligang tanggapan ng turismo at kultura. Ayon. Ako si James Liwanagan, anak ako ni Sir Salvador Liwanagan, kilala din siya bilang Buddy. Isa siya sa gumagawa ng mga moryon dito sa Mugpog at isa sa mga kilalang gumagawa ng moryon around Marinduque din. Yung shop namin, ang pangalan ay Milagrosa Wood Carving Shop. Si Sir Buddy ay gumagawa ng moryon sa loob ng 40 years na. Nagsimula siya ay around 23 years old. Bahagi kasi ng kultura ng Marinduque ang moryones. At yan, isang magandang oportunidad yun para sa aming mga wood carver na unang-una ay livelihood at the same time ay pangalawa ay ina-uphold namin yung kultura natin at identity nito nating mga taga Marinduque. Well, unang-una naman livelihood at pangalawa yun nga isa sa mga advocacy din kasi namin ay yun nga i-uphold yung pagkakakilanlan at saka yung kultura nating mga taga Marinduque. Sa mga style na ginagamit ni Sir Buddy sa paggawa ng moryon ay tinatawag natin na classical style. At yun nga, siguro mas visually appealing yun sa mga tao at siguro mas anatomically accurate yung yung basis ng paggawa niya ng mukha, kaya siguro mas preferred ng mga tao. All year round kasi ang production namin ay talagang nakafocus sa mga circular images. Tapos pagdating ng around November, yun, nagsisimula na kami kasi pinapaabot namin ng Holy Week yung mga ginagawa na maskara. Sa isang maskara, binibigyan namin ng 1 to 2 weeks. Pero yun nga, ang kadalasan nangyayari ay by batch ginagawa yung maskara. So, pagkaukit, sabay-sabay, kinikinis, nilalagyan ng primer. Yan, kung sa production ng per isa-isa, I would say binibigyan namin ng 1 to 2 weeks kasi usually merong yung mga preferences yung mga kliyente na gusto. Kaya kumbaga binibigyan namin ng allotted time para magkaroon para sa mga changes ng kliyente.
Ang mga maskarang nakikita nyo sa inyong harapan ay isa sa itinuturing nilang bilang isang obra maestra. Sinasabi na bago tuluyang matapos ang isang maskara ay umaabot muna ito ng 1 o 2 linggo bago ito tuluyang masuot o matapos dahil ito sa daming proseso na dinadaanan. Halina, tignan, pagmasdan ang gawang maskara ng isang Marinduqueño. Wave Beats Music. Mabaho ang taran, 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 taran. Out of their sakripisyo, out of their panata, napupusin. Kasi kung hindi nila nararamdaman sa sarili nila yun, hindi man magpatuloy yan. Hindi. Pero mahal ng mga pamilyang yan, amor yun. Ayaw nila mahinto yan. Kaya sila, pati mga bata, imagine class, mga bata, alam nyo, nung una walang indigenous material sa nagamit sa Moryunan. Lahat ay bumubog ang pagkatao. Yung mga gusto mong alisin sa iyong sarili na alam mo hindi maganda, out of that Moryunan, nagabago sila. Alam nyo, pati sila nagamoryon, meron dyan nahangin ng anak, meron dyan lumaling sa sakit, meron diyang makaiwas sa disgrasya ng Moryunan. Ito ay napigil noong may hapon dahil nahuli. Nagamoryon ang mga tao noong una, nasa paligid lang ng bahay nila. Oo, huwag lang matigil. Walang napasyal sa bayan. Nandun lang sa may bahay niya. Basta masunod niya yung kanyang sakripisyo na taon-taon ay siya gamoryon. You look at the pandemic time, pandemic years. Kahit na pagbawal ang moryon, at yung mga masko, ang moryon yun sila. Noong medyo maluag-luag na. Pero nung talagang kasagsagan ng pandemya, ay doon lang sila sa mga lugar nila. Nagamoryon na sila sa may loob ng bahay nila. Oo, wag lang matigil. Ganyan ang ginawa nila. Tapos nung medyo maluag-luag na, pumirmiso kung pwede daw sila magmoryon. O pinuntahan, malabili malaang. May malabili mga moryon. Pero ang mga abat, malalayo. Malalayo, hindi katulad nun, maladahan paglalakad. Tradisyon na yun. Dahil nandito sa kanila yun, sa puso yan. Pag naisip nilang ganun, talaga nila sa puso yan. Kaya hindi mamatay-matayan. May bayad at wala, malakad yung mga yan. Yan ang moryon na totoo. Hindi yung makikigrupo na, ay, doon na, maganda yun at may 250 daw per day. Ang maliiwan. Inanilo, kahit ang mga maskara ng moryon, kakatakot. Tatakot ka. Pero aalipin ka naman mo bulak-bulak niya. Nagakislapan sa taas. Ha? Yun na yung contrast ng kakatakot, kakaganda. Ha? Kakatakot, kakaaliw. Ha? Kahit takot ka doon sa mukha, kung nakita mo yung bulaklak na nagakislapan, then umikot yung tala doon, may engganyo ka. Ha? Noong una, mga bata, takot sa moryon. Lumabas ang moryon, wala ka na makikita ang bata sa kalye. Ngayon, yung mga moryonan, takot sa mga bata. Inatok lang. Ha? Malaki yung pagkakaiba. Habol ng mga bata, tatok lang. Pag hinabol naman ng moryon, agiyak lang. Ang isang katakot. Kung saan na lang masuot. No? Ay, noong una, talagang kami nasa puno lang kami noong sa bilid. Sa bilid. Alam niyo sa bilid? Opo. Balimbing. Balimbing, lalo na pag-eleksyon, maraming nalabas niyan. Ayun. Balingag. No, nandun kami sa taas ng balik nung sa bilid. Napanood namin mga tao kami ganyan. Parang kami makita. May daladala kami mga dahon ng saging. Pag nakita ka noon, ay siya, takbo na. Ay, ano nang tangisan ng mga bata. At natanda ko pala naalala ko. Parang meron tayong show doon sa Sumat, sa SMA. Ngayon lahat ng mga kultura ng mga probinsya, mga bayan-bayan eh. Nandun yung ati-atihan, yung mga sinulog, may mga silda-silda sila na yun ang magpabili ng mga tinda-tinda. No?
Yung mga sinulog, mga ano, festival, binagyang, madami silang binta. Ang gandahan sila. Doon sa Marinduque, matindi. Walang benta. At makita pala ng mga bata, amor yun, katangisan na. Ay, di nila mapano sa loob na, malipat na sa bukod. Sabi ng tagagasan, kanila daw nagsimula mo yun na. Sabi ng taga-buwak, sa kanila din daw nagsimula mo yun na. Sabi ng taga-mupok, sa kanila din daw nagsimula mo yun na. Wala tayong argumento dyan. Totoo. Siyempre, yung muli sa gasan, sa kanila nagsimula. Yung sa buwak, sa kanila nagsimula. Yung sa mupok, sa kanila din nag-umpisa. Pero yung Morionan na kilala sa buong mundo, ay tutang nagsimula. Yun lang, walang argumento yan. Marinduque pa rin yan. Ay, yan ang katuyaran sa dyan. Eh, walang ingay. Magkapakangat ng buhay ng isang LGU ito sa larangan ng turismo at kultura. Diba? Kaya na nasuportahan. At kaya nang bala mag-elaborate kung bakit. Siyempre, puntahan ng mga tao yan, mabili ng mga pagkain dyan, mabili ng mga souvenir dyan, ano, yung mga hotel ay makita dyan, yung mga sasakyan ay makita out of that Morionan. Diba? Sustento ng gobyerno, pag sa kaayusan, sila na mismo yung nag-aayos sa sarili. Kasi panata nila yan. Pag lamang may gustong ipatupad ang gobyerno, doon lang tayo. Kasunod naman yun. Ang unang ginawa namin dyan, nilagyan natin ng headquarters dyan sila para sa kaayusan nila. Hindi sila nangangalat kung nasaan-saan lugar sila dyan. Meron kaming ano dito, may unity of church and state pagdating dito. Kung ano yung programa ng simbahan, napagtama namin yun sa programa ng munisipyo. Nagkakaisa kami. Kasi kung atuusin, ito sa simbahan talaga. Wala ito sa gobyerno. Kasi parilihiyon ito eh. Sama yan eh, antipo, bullying, ano pa nga, nobisya, yan mga yung mga kasama niyan. Pero, pagdating sa larangan ng turismo, kasangkot na ang gobyerno. Siyempre, atenduhan, papalakasin. Pero naman pa rin yung diwa ng pagka-religyoso. Hindi po wala yun. Na yung pari namin na tagagasan. Yung dati namin pari, si Pari Suleta, tagagasan yun. Luluhin naman yung pari na yan. Ano, yun, basta Biyernes Santo, nakahanda nun sa may puno ng lumboy. Alam niyo yung lumboy? Hindi malulumboy, di tayo lumboy, ha? Eh, yun. Yung lumboy nandun, may dala ng latigo yun. At bawal na bawal pumasok ang Moryon dyan. Mga hudiyo kayo, dala latigo nun. May mga sertipiko nabigay, napunduhan, yun ang gawa namin dito. Eh, palibasa nga ng Moryon na ay seasonal, dinagdagan namin yan ng mga bukod na gawa. Mag-ukit din kayo ng bata. Bukod naman ang ukit ng bata. Sabi ko doon kasi na, mag-ukit kayo ng bata. Ngayon, ay bukod po ukitan yan. Ay kung ano ukitan meron kayo, bala kayo. Basta mag-ukit kayo ng bata. Yung mga manika, mga ganun-ganun. Ay, may kultura, mahalin ninyo yan, suportahan ninyo yan. Tulungan yung mga walang mga magastar, ay yung may magbibigay ba. Kung walang at gustong-gusto yan na i-promote din yung tradisyon na yan, suportahan natin sa pamamagitan ng mga gamit o sa lapit ng pambili nila ng kanilang kasuotan, mga trainings kung kailangan, mga pagkain, hikayatin natin sila, paliwanagan tungkol talaga kung ano ang kahulugan ng Bolivia. At habang panahon, sana huwag itong mawala, manapay dumami at dumami ang namamanata, hindi lang para sa turismo, kundi para na rin sa reformation ng kanilang mga sarili. No? At ganoon din sa pagpapakilala ng ating bayan. Diba? At magpapakilala din natin na tayo mismo yan. Yung Morionan ay tayo. Because we are from Mogpog and we are from Marinduque. And our customs and our traditions ay dapat nating mga pangalagaan. And let us show the world na tayo ay mapagmahal sa ating kustumbre. Yun lang. Thank you very much. Good afternoon. And Libelo Jr. Ako nga na inyong
senior citizen at junior citizen din. Kaya ako Senen Lebelo Junior Senior Citizen. No? 65 na ako, parang malapit na. Ako ay dating konsihal. Oo. Ito, bago ako nag-mayor, dati akong konsihal. And then, nag-mayor muna uli ako. Nag-mayor muna ako noong, hindi pala, ako pala ay nag-mayor noong, 1998. Umupo ako noon ay March 28 hanggang June 30. That was my rule of succession. Nakasulat sa local government code, sa 7160. My rule of succession, nag-mayor ako noon. And then ako tumigil na, umayaw na ako. Nagustuhan ko na naman. Ang kandidato naman ako, konsihal. Hindi pala, class. Ako pala nag-konsihal muna. 1992. 1992 nag-konsihal pala ako hanggang hindi ko. Aba, mukhang nag-enjoy kayo at ang ating mga kasama sa pakikipag-usap sa mayor ng Mugpog na si Mayor Lebelo. Hindi lang aliw, hindi lang kaalaman, kundi kasiyahan ang ating naidala at kanyang naibigay sa atin. Sa pagtatapos ng kwentong ito, malinaw na kahit maliit ang hakbang may malaking epekto. Maraming salamat sa pagsama sa amin, sa tawa, sa aral at sa bawat sandaling nagturo sa atin. Taos-puso rin pasasalamat sa lahat ng nagpaunlak ng interview dahil sa inyong oras at kwento na buo ang dokumentaryong ito. Hindi lang ito dokumentary, kwento ito ng pagbabago hanggang sa susunod nating paglalakbay.